Balikan po natin ang nangyaring conclave sa Vatican City. Parating nagiging kontrobersyal ang pahayag ng ilang opisyal ng simbahan na ang Santo Papa ay pinipili ng Espiritu Santo o yung Holy Spirit. Dahil kung ganon, bakit may mga Santo Papa na parang terrible ang reputasyon? May Santo Papa pong nagpahukay sa labi ng kanyang kaaway. May Papa na nagkaroon ng maraming anak. Pero ito po, meron pong tamang konteksto yan. Pag sinabi ng simbahan ng Santo Papa ay pinipili ng mismong Espiritu Santo, ang ibig sabihin lamang po nito ay ang Holy Spirit ang gumagabay sa mga kardinal na hahalal sa susunod na Papa. Gumagabay pero hindi po maaring pilitin para yung konsepto ng free will. Sa huli, nasa mga kardinal yan kung sino ang kanilang pipiliin at kung makikinig ba sila sa mga kuro-kuro, mga chismis o sa kanilang mga konsyensya. Nilinaw po ito ni dating Cardinal Joseph Ratzinger. Sa isang interview noong 1997, si Ratzinger po ay kalaunay naging Pope Benedict XVI. Tinanong si Ratzinger kung ang Holy Spirit ba mismo ang responsable sa pagpili ng Santo Papa. Ito po ang kanyang sagot na medyo naging kontrobersyal. I would not say so. The Spirit does not exactly take control of the affair. It leaves us with much space, much freedom. At ito pang sinabi niya, there are too many contrary instances of popes that the Holy Spirit obviously would not have picked. Kung gayon, ibig bang sabihin na maaring merong pamumulitika sa pagpili ng Santo Papa? Well, sa kasaysayan po ng simbahan, maraming beses na rin pong nahaluan ng politika ang prosesong ito. Dahil sa huli, tao pa rin po ang buboto. May mga Santo Papa na pinili ng mga hari o ng Holy Roman Emperor. May mga Santo Papa na binili ang kanilang mga pwesto. Kaya meron pong sin of simony o yung pagbili ng posisyon sa simbahan. Ito po ang isang nakakabiglang halimbawa ng politika sa Roma. Sa bisperas ng conclave, ito ang nilabas ng isang online news site na nagpapakilalang isang Italian Catholic website. Ayon po sa Daily Compass, ang Pilipino Cardinal na si Chito Tagle, isa sa mga nabansagang papabili o paborito, ay mahilig raw sa casino. At hindi lamang mahilig, siya raw ay lulong sa pagkakasino at dun pa sa Macau. Ayon sa website nito, meron daw silang 5 source kasama ng 3 source daw sa Macau na nagsasabi na tumataya raw si Tagle gamit ang isang proxy o isang pumopronta lamang. Yun lang, hindi malinaw kung paano malululong ang isang tao sa kasino kung hindi naman siya ang mismong tumataya. Parang sinabi mo na mahilig ka mag-swimming pero iba ang nagsiswimming para sa'yo. Wala ring nilabas na pruweba ang website, basta meron daw silang source. At ito ang mas nakakamangha. Si Tagle raw, ayon sa Italian website na ito, ay bahagi ng isang network ng mga bilyonaryo na sangkot sa pagpapalago ng mga kasino sa Asia. Yun lang, pinikap na po ito ng ibang websites gaya po ng collegeofcardinalsreport.com, isa na namang grupo na nagpapakilalang independent Catholic journalist. Ang alegasyong ito, tinawanan lamang ni Father Nono Alfonso, direktor ng Jesuit Communications, na matagal katrabaho ni Tagle. Wala raw bisyo si Cardinal Tagle at hindi pa raw siya nakakapunta ng Macau. Pero hindi rin nakakagulat ang ganitong mga taktika kahit sa pagpili ng susunod na Santo Papa. Dahil sa huli, tao pa rin ang magdedesisyon kung makikinig sila sa Espiritu Santo o sa masamang espiritu. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.